Naka-aproba lang ng US ng $2 bilyong na bentahan ng armas sa Saudi Arabia at malinaw ang ipinahihiwatig ng timing nito. Inaprubahan ng Departamento ng Estado ang halos $2 bilyong na kasunduan habang nagkakagulo ang gitnang silangan. Pinag-uusapan natin ang US pag-atake sa Iran, pagsasara ng Strait of Hormuz, na misail ng Iran na tumatama sa mga bansang nasa Gulpo, kabilang ang mga karatig bansa ng Saudi Arabia at misail ng Houthi na sumisira sa ilang taong katahimikan sa mismong Riyadh. Tinutukoy ng Washington ang Saudi Arabia bilang puwersa para sa pampulitikang katatagan at pag-unlad ng ekonomiya sa Gulpo at sinusuportahan ito gamit ang mga kagamitang nagkakahalaga ng $2 bilyong. Ngayon, pupunta naman tayo sa mga panauhin sa studio. Kasama natin ngayon si Security Analyst at Ross Handler Report host Yakov Lapin at International Affairs Analyst at Dating Europe at Middle East Editor ng Associated Press, Dan Perry. Sige, Yakov. Hi! Gusto ko lang talaga makausap ka ng kaunti tungkol dito sa bentahan ng mga armas na nangyayari ngayon. Ano ang pamunahing layunin ng Estados Unidos sa malaking kasunduan sa Saudi Arabia? Ang ganitong mga kasunduan sa armas sa pagitan ng US at ng mga Saudi ay matagal na nangyayari. Sa katunayan, ang tanging tunay na panhinto lang ay nung ipinataw ng Administrasyong Biden ang embargo sa armas laban sa mga Saudi dahil sa kanilang nakaraang digmaan laban sa mga Houthis. At ang digmaang iyon, siya nga pala, maaaring sumiklab muli sa lalong madaling panahon. Kaya hindi talaga ito kakaiba. Ang mas malaking tanong, ngayong dumaan na tayo sa dalawang digmaan kasama ang Iran at ang Iran ay nagpaputok na sa mga Saudi, ang mas malaking tanong ay, bakit nag-iipon ng ganitong karaming kagamitang militar ang mga Saudi kung malinaw namang wala silang balak gamitin halos alinman dito? Iyan ang totoong tanong na kailangang sagutin ng mga Saudi dahil marami silang mga misail na nakatutok sa direksyon ng Iran. At mayroon silang isang hukbong panghimpapawid na talagang may kakayahan gamit ang mga modernong fighter jet. Nag-invest sila ng bilyon-bilyon sa sandatahang lakas, pero tila tubili pa rin sila. Kung talagang gagamitin ni na Mohammed bin Salman at ng mga tagapagpasya ng Saudi ang hukbong ito, sa tingin ko, yun ang mas mahirap na tanong. Sa US naman, halos wala ng pagdududa. Habang dumarami ang nabebentang kagamitan sa Gulpo, mas kikita ang kanilang mga industriya ng depensa at lalo silang magkakaroon ng impluensya. Pagdating sa impluensya ng malalakas na bansa, may dahilan talaga ang US na gawin ito. Pero ang mga bansa sa Gulpo, lalo na ang mga Saudi na bumibili ng mga armas na ito, sa tingin ko marami silang kailangang sagutin dahil parang wala silang tapang na gamitin ang lakas ng kanilang sandata. Tama. Gusto ko lang sabihin na ngayon lang, may mga pagsabog sa Dubai. Kaya malamang isa na namang panibagong pag-atake mula sa Islamikong Republika ng Iran. Tulad ng sabi mo, nakita nating limitado ang tugon ng mga Arabong bansa sa Gulpo. Bagamat, syempre, may nakita tayong larawan na yon ng isang drone sa loob ng himpapawid ng Iran na tila nagmula sa mga bansa sa Gulpo. Ano ang alam natin tungkol sa uri ng tugon na aktwal nating nakita mula sa rehiyon, bukod sa Israel at Estados Unidos, syempre? Mula sa limitadong impormasyong makukuha sa publiko, mukhang ang UAE ang pinaka-aktibo pagdating sa pagtugon. Kung titignan ang laki nito, mas malaki ang pagsisikap nitong gamitin ang lakas militar. Hindi nito iniaanunsyo kapag may papaputok ito sa mga target sa Iran. Ayaw nitong maging sentro ng atensyon sa komprontasyong ito. Pero malinaw na ipinapakita nitong handa itong gumante kapag nararamdaman nitong tama ang panahon para gawin yon. Kaya masasabi kong UAE ang una kong pinagginalaan. Sa tingin ko, tama naman ang ginagawa nila. Pagdating sa pagganti ng mga bansa sa Gulf laban sa Iran, malamang ang UAE ang nangguna. May iba pang mga bansa na nagpapaputok din, pero sa tingin ko, ang UAE ang pinakamaraming nagpapaputok. Ngayon, gusto kong dumako naman sa iyo, Dan, at pag-usapan ng kaunti ang tungkol sa Saudi Arabia at ang mga plano nito para sa hinaharap. Malinaw naman, gaya ng sabi ni Jacob, alam mo, hindi ito kakaibang bentahan. Pero ang Saudi Arabia ay hindi mo masasabi na nagpapakita ng lakas nito. Kahit na ito ay naging target, bagaman hindi ganun madalas, ng Islamic Republic of Iran. Ito ba ay mensahe para sa Islamic Republic ng Iran o pagpapakita lang ng lakas para sa posibleng mga pag-atake? Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, ito ay tugma sa layunin ng US na mag-export ng armas sa mga kaalyado. Gustong-gusto ni Trump ang bentahan ng armas at kita, palakasin ang Saudi Arabia, at panatilihing kakampi sila kahit nag-aalangan sila. Sa mga nakaraang buwan, nagbigay sila ng pahiwatig ng muling pakikipag-ayos sa Iran para bigyan sila ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. At hindi ko alam kung ang pagpapalawak ng Abraham Accord ay aktibo pa, pero gusto nilang manatili itong aktibo sa kahit anong paraan at panatilihin ang Saudi na matatag na nasa impluensya ng Amerika. Nahahamit lahat yan dahil sa
mensaheng tinutukoy mo. Pero sang-ayon ako kay Yakov, noong 2010 ayon sa aking tanda, inanunsyo ng Kongreso na umabot sa mahigit $100 billion ang bentahan noon. Nang bumisita si Trump sa Saudi Arabia, muli silang nagsalita ng pangkalahatan at di ka panipaniwala galing pa kay Trump tungkol sa mga kasunduang nagkakahalaga ng mahigit $100 bilyong. Yung isang tuldok 5 bilyon, baka 2 bilyon na ngayon, pero hindi naman talaga malaki ang epekto. Pero interesante ang timing, interesante rin ang pag-anunsyo nito. Malinaw na sa isang particular na panahon kung kailan inaatake ang mga bansa sa Gulpo. May kabuluhan ito. Kaya ang tanong talaga ay kung may alinman sa mga bansa sa Gulpo ang talagang magiging handang sumali sa koalisyon ng mga handang lumahok, kung magpapatuloy talaga ang bigmaan at tiyak na sila ay aatakehin. Pagkatapos, tatanggapin na lang ba nila ito at walang gagawin, kundi paminsan-minsan at lihim na aksyon ng UAE o sasali ba sila sa koalisyon gaya ng Israel? Yan ang malaking pagsubok. Hindi ko alam at sa tingin ko, wala ring nakakaalam kung ang kasunduang ito ay bahagi ng isang pangako o kasunduan na dapat ay ganoon. Pero dapat nga sana. Alam nyo, gusto ko lang ulitin sa ating mga manonood ngayon na may mga pagsabog na narinig sa downtown Dubai based sa ating nalalaman. Yan ay sa United Arab Emirates. May mga saksi na nag-ulat nito. At ito, syempre, ay nangyayari kasabay ng patuloy na pag-atake ng Iran sa rehiyon sa kabuuan, habang ang US ay kamakailan lang umatake based sa ating nalalaman sa isla ng Qeshm sa Gulf na malapit sa Strait of Hormuz.